kill. I-burst na lang natin ng sobra na hindi na makakabangon ng heal yung side ng Omega. Tingnan natin kung may effective ba ang sustain at magiging effective ba ang biglaang pagsisecure ng kill para sa side ng AP Bren. Again, this is game number 2. Una nang nanalo ang Bren. For Smart Omega, gusto nilang i-extend ang ating alam. Laban into a game number 3. Magiging crucial ang early rotation, ang early kills at kung paano pipigilan ng mga players ang isa't isa. Napakabigat pala ng unang laban na ito for Smart Omega kasi sila pala yung team this week na 3 yung matches sunod-sunod. So parang ang laking momentum for them or ang laki na magiging epekto nitong unang laban nila this week para sa kanila na so titingnan natin. Ayun. Maagang napoke na naman. Oo, ramdam mo yung sound effects nung gayahin ko sana eh. Ramdam mo yung sound effects nung Valentina. Talagang poke at si Boss Chakno ay gagamit muna ng Angela nga for this game. So far para dito sa AP Bren, yung sinasabi natin mga pokes ay nandun na agad. So very consistent din naman si Few sa kanyang pagkakagamit on this Valentina na ang dami palang option kung kanino ang IMU. Ay. Yep. Okay, so Wilderness, dalawa na itatas sa ganun pa rin sa mga supports. But one thing na nakakagulat dito is tank talaga yung naging mode dito ni Ogwen bilang isang Cho. So parang siya yung initially magpapakita ng pagiging tanky. Ay! Tinatry nila i-juggle ni Ryota keeps his cool dito sa may tore. Oh, kailangan mo ng kailangan mo ng kumalmalicious. Napapatili na yung mga nanunood. Nararamdaman natin dito yung kapag mga ganyan mo. Si Few din naman sa may middle lane. So very crucial kasi na makuha niya yung minion. Kaya talagang sinozone din siya ng mga players dito ng Omega. Uy, kauntikan doon yung Astral Recall. Pero may knock-up na manggagaling kay Ogwen. Ngayon, nakikita natin yung Smart Omega. Sila yung parang medyo mas nagtatapang na kontra sa AP Bren. O parang kailangan din talaga kasi yung marklist nila na maging effective. Scaling yung Irithel tsaka Novaria pero as much as possible. Kailangan mo din ang pagkukuhanan ng damage. Early to mid game. And Turtle na dito na. Mapapatakbo nga lang dito ang ating boksingero. Si Pakito na mukhang sinasalo-salo o pinapasalo sa Smart Omega yung kanyang kamao. At naging matagumpay naman sila agad sa pagtanggal kay Ryota doon na supposedly din magiging tagabigay ng impormasyon. Hindi na nakakontest ngayon ang Smart Omega kahit ang aggressive nila nung early game at sinusunod-sunod ng AP Bren. Ultimo hanggang jungle pero hindi maipagpapatuloy ni Ogwen doon yung Way of the Dragon. Medyo napalalim nga lang doon si Master Ogwen pero kinagandahan doon for AP Bren. Continuous pa rin eh, Yep. yung poke. And na-invade nila yung purple buff, so malaking bagay na nawala dito para kay Doryu. Buti nila nakakuha sila ng isang kill pero Grabe. hindi siya tatantanan ni Few. Naku, Sustain. napagkamit. Ito na yung heart guard ni Chuck Mamba. Yep. Medyo napa-far away si Boss Few. Medyo malalim na yun. Ganun na pala yun, no? Napunta siya sa far away. Na far away. Na-far away si Bossing nung moment na yun. So it's something na kailangan bantayan ng AP Bren kasi yung mga little things na ganun could be a crucial factor for them later on. So yung mga overdive, legit na overdive. So yeah, 2-1 natin score. AP Bren still has the lead for this game. So medyo kalmadong hindi ang ating mga players kung paano nila lang iintindihin. Oh, hindi na natin matansya pare-pareho kung kalmado nga ba sila at composed o talagang gusto lang nilang panindigan yung aggression and momentum. Pero dito talaga, nakikita mo yung apat-apat na rotation na ginagawa onto the members of Smart Omega dito sa bottom lane. Pero hindi naman din sila maging successful. Napakarami ring nag-a-anticipate na players ng Smart Omega. Nakikita natin dito sa AP Bren na parang gustong-gusto talaga nilang pigilan itong pag-farm ni Andoryu. Yun nga, nakakuha na ng 2 kills si Andoryu bigla. Kahit na-invade nila, kahit napapalo nila constantly yung Martis. 2-0 Martis pa rin ito in a 4-minute mark. Pagdating nung second turtle natin, kapag hindi siya na-check, mayayari dito ng AP Bren kahit lamang sila. Nga, ramdam natin agad ngayon ng suntukan. Abutin ba nila si Ryota? Meron slow para kay Caltizi. Hindi yung abot, yung energy eruption. Amuntikan na, pero kitang-kita mo naman ngayon kung paano na papangunahan na naman ng AP Bren yung
pagpwesto rin at paglamang dito sa kanilang turtle objective. As much as possible kasi talaga gusto mo may uuwi. Ayan, napauwi nila si Ryota. So mauuna ngayon si Kyle Tizit. Nakita natin kanina game number 1, hindi nagko-contest ang Smart Omega on the first turtles. Probably yun ulit ang ating makikita. Interestingly kasi sabi kanina ni Wolf, parang hindi advisable yung mga ganon. Pero still, ganon ang ginagawa ng Smart Omega. Yep. Tinatry dito mag-poke ng Omega while yung AP Brand talaga commit yung gusto nilang gawin with Cho. And syempre yung Pakito parang talagang dive kung dive. Ang questionable lang talaga dito para sa composition ng Omega is sino ba yung magpo-protect dun sa mga nasa backlines. So far, with you're gonna see their composition, Novaria at Iritel nasa likod yan. Fortunately para sa Angela, meron siyang support. Meron siyang supporting spell, which is the Love Waves. Pero overall, wala talagang haharang dito sa AP Bren. Imagine nyo yung 5v5 team fight later on. Ida-dive ng Bren yung Omega at walang magagawa yung Barangay. Oo nga pala, no? Kasi meron pa flicker na biglang nga papasok. So, nagtitipon-tipon ngayon ang mga bees sa may middle lane. For Smart Omega, bit struggling kung paano yung kanilang magiging play. Probably ay kailangan maging mauna talaga si Ryota sa pag-set up or ma-reveal ni Eto Max ang position ng kanilang mga kalaban. Na-imagine ko lang yung mga ikot at panlilikod plays na gagawin ni Flap TZ, pero mamamataan naman din siya ngayon kahit papaano. Hindi rin naman sobrang, this time hindi naman sobrang hinahayaan na lang ng Smart Omega din yung gustong gawin ng AP Bren at tinatry kahit papaano or potentially mag-attempt for a contest this time around. Kaso napakalalim na rin at napaka-confident ng AP Bren bumosisyon at magpakita sa Smart Omega. Oh, laki ng gold earned pala for Super Marco, Flap TZ, tsaka Kyle TZ. Yaman nila. Quietly, kahit wala silang mga kills, siguro kasi din nakakapag-invade sila. So, abante sila sa ngayon. And even Andorio after 2 kills, hindi pa rin pala niya na-regain yung control dun sa jungle. Meaning to say, nananakawan pa rin siya ng mga green camps at nagpa-pile up yun, pa-isa-isa per wave of jungle creeps. Bigla ka na lang magugulat na malaki na yung lamang ng jungler sa'yo. At in fact, ito yung ginagawa ng AP Bren dahil abante sila palagi dun sa mga pag-push. Meron silang 3.2k gold lead. And speaking of, bottom lane mukhang may mangyayari yata. Flap TZ dito, tinatry habulin. Decimate ginamit na rin, pero makakasuntok naman papalayo. Kaso makakatakas pa ba? Hindi! May Astral Recall na kinakailangang saluhin yung Jolin. Umabot. Umabot yung Jolin nag-around the world na play para sa kanila ng mga tricks. Pero may kita natin because of the kill against Flap TZ, 3 players ng Omega pumunta doon sa may bottom lane at madaling nakuha na naman ng AP Bren ang turtle objective. Lumobo ang lead at 3K, actually 2.9K na lang pero it's around those numbers lang. Kaya medyo parang feeling ko inaantay ng Omega ulit na yung scaling heroes like yung Novaria at saka Iritel. Pag nagka-damage, saka lang sila magti-team fight. You can expect na magpupush yung AP Bren at ang pinaka-taga long lane na lang sila sa kanila sa ngayon is si Flap TZ. Habang si Ogwen na maghanap ng isang kill, will not find it. And tignan nyo, ito yung ginagawa ng AP Bren. Ito yung mga maliliit na bagay na pagkuha ng mga Lizard, pagkuha ng mga Rock Ursa. Pag pinagsama-sama mo yung gold na nakuha mo from that, bigla ka na lang magugulat na nakakakuha na ka na pala ng lamang. Oh, ngayong mga pabarya-barya, kahit i-add mo 5 beses umaaga, 53 times 5, o 50 times 5 na lang, para hindi mahirap i-multiply. Pero wait, pag-flicker in, out, si Ryota. Nandoon na naman si Flap TZ din para talagang humarap at mag-provide ng additional support. Kaso nga lang doon sa mga bandang likodan, si Kelra medyo nararamdaman na kung papaanong hindi pwedeng magbabad ngayon kontra sa mga miyembro ng AP Bren. Parang sobrang hirap ngayon na mag-retaliate in terms of teamfight, kaya clear lang na minion wave muna ang ginagawa dito ng Smart Omega. Pero si Andorio ang target nila. Gusto na nilang kumuha ng at least isang kill, pero todo iwas din naman ang Smart Omega kahit papaano. Titry depensahan etong mid lane turret nila. Pero pag nagpapatuloy na naman ng AP Bren, etong labang sinimulan, nandoon yung torn apart memory. And Ryota will fall. Yung suntok para palayuin kahit papaano. Pero babasan na rin ang mga miyembro ng AP Bren. They will go for the disengage. Ang malinis na pag-take mula doon sa AP Bren ng kanilang tore at halos makakuha pa sila ng additional na kills. And of course, na-complete nila yung kill doon kay Ryota. 7,000 gold na ngayon. Itong si Super Marco. Whereas itong si Iritel, hindi pa rin talaga makaporma. And the thing is, we did say, di ba, kailangan ng taga-protector dito. Yung last pick sana ng Omega should be a protector kind of a roamer. Siguro yung mga Ruby, mga tipong Lolita even. Para at least meron silang pang-protect. However, hindi nangyari yun. So, nakita natin na nagsastruggle ngayon itong si Kelra. Oh, parang kanina din nung last team fight, yung sinasabi ni Wolf,
gusto nila mag-free hit eh. Parang gusto nila mag-deal din ng damage kaso walang pwedeng pumasok. Kasi even na Ryota ay nasasaktan na. Kaya may kita natin yung AP Bren secures his first Lord of the game. But the goal lead, wow, 5.2K, medyo mahirap para yung Smart Omega na habulin. At tila ba yung mapa ay medyo sakop na talaga ng AP Bren. Lahat ng mga pwedeng entry point ng Omega. Tuloy-tuloy lang yung ginagawa ng AP Bren. Makita yung Smart Omega, magbabad nga dun sa jungle nila, mang-agaw ng mga creeps, at ilimit talaga yung farming capabilities ng bawat miyembro. Kaya parang meron tayong makikita rin na kahit paano significant din na difference in terms of levels na hinawakan ng parehong teams, pero hindi yata maging successful doon yung Way of the Dragon attempt. Makakadepensa pa rin ang Smart Omega kahit paano meron pa silang mga shockwaves na natitira. Pero buhay na buhay pa yung Lord sa baba. Oo nga, hindi pa nga, mahihirapan pa nga yatang Omega ngayon na depensahan to. This is just the first Lord. Pero wala makapag-front agad dahil delikado din. Nakaabang din si Ogwen. Anytime sa kung sino pwedeng sipain, merong slow manggagaling. Para ito kay Eto Max, meron din mga pokes para sa kanila. At mabilis lang na madedepensahan. Yun naman yung, kung wala sila ng pang-protect, meron naman silang damage ngayon na ito, clear. Kasi nga naman, pinili nila dito Magnovaria eventually. So, mataas yung kanilang wave clear. As long as meron silang Torre, they can prolong this game. So, dadating na sa punto ngayon para sa Omega. Sobrang importante na ng mga inhibitor turrets nila. O, kung pwedeng kapitan, no? Kapit talaga. Kapit sa inhibitor. Kapit sa inhibitor. Kapit sa cellphone tsaka inhibitor, ganun. O pati sa shockwave as much as possible kung pe-preserve mo pa. Kaso maaga na rin siyang natanggal dun sa mid lane na base turret dito ng AP Bren. At parang wala naman silang planong maghinay-hinay as of this moment. Considering na halos patapak na naman pala tayo sa mag-10K na gold lead sa kamay nila. Oo nga, no? Parang inaantay na lang talaga nila yung perfect tempo for them. Pero mind you guys, isa sa mga keys to victory na inilatag kanina ni Boss Amo Wolf ay yung mga timers, yung mga late game. Yep. So probably yun ang gustong gawin ng Omega kaya binibilisan din ang kalaban nila. Oo, nagmamadali ng AP Bren. Malakas pa rin naman yung kanilang composition pagdating ng mga mid-game pa. Pagdating ng late game, masakit naman kung sakali makakapag-dive sila dun sa may likuran. Pero dadating na sa point na si Keldra ay meron ng Wind of Nature. Of course, yung healing mula dun sa Angela ay tataas na rin. So, siguro yun nga talaga ang inaabangan ng Omega. Okay, nakita natin gumamit ng conceal yung AP Bren. So napakagandang Astral Echo para kay Eto Max para mas slow down yung mga players na biglang tumatakbo. So makakasalubong ni Andorio yung TZ Brothers. Pero nandito din mga upwards ng barangay. Isipin mo, orange buff na lang. Ito na naman. Ayaw na naman ibigay. Oo. Hindi talaga pinahawak kay Andorio. And sapat na yung presence ng TZ Brothers or even ng isang nakatayo lang na Flap TZ para medyo mag-alangan na eh. Kahit yung 4 na kumpletong miyembro ng Smart Omega na kumontra at lumaban sa kanila. Not so sure kung meron na sila agad nung pang anti-heal para kahit papano ay lumaban. Pero siguro mas gusto rin nila na maging secured na meron na talaga silang damage bago sila magpilit ng isang laban. We did say na pag-usapang burst, nandyan yan sa AP Bren. Pero, interestingly, 2 kills pa lang sila. Pero, kung papansinin natin, hindi naman talaga sila nag-engage para sa akin. Sobrang macro na ginagawa ng AP Bren. Oh, speaking of macro, medyo napalalim yata ang supposedly na kill against Flap TZ. Pipilit ang habulin. Hindi na lang daw muna dahil masasecure nila ang Lord para sa ating laban. Oo nga, 3-2 pa lang yung kill score for this game. Pero, very high level of ML from both AP Bren and Omega dahil for the movements of Smart Omega, alam mo din na aware sila na mahirap nga naman for them to go out of the inhibitor turret. Sabi nga natin, kapit sa inhibitor na muna cellphone inhibitor. Pinagsasabay-sabay nga lang halos ng AP Bren. Pahirapan yatang kumapit para ngayon sa side ng Smart Omega. Lalo pat may conceal na agad na kinumit. Mare-reveal naman yung iba using the Astral Echo. Pero ang mapipili kaya ay si Ryota. Hindi naman ikinumit muna. Ang gusto lang talaga nila ay makakuha muna ng isa. Si Ryota ba ay makakasalo nung torn apart memory, makaka-flicker out at hindi naman nakaabutan basta-basta. Pero doon si Eto Max sa bandang gitna. Kamuntikan na rin abutin ng mga kamao ni Flap TZ at yung ibang mga miyembro ng AP Bren. Grabe yung gigil sa torre. Oo, ramdam mo biglang dive in, dive out. At makikita na natin yung mga pokes from Eto Max. Kaya naman naging target siya kanina. Lord will march in. Dito sa may bottom lane, dalawang inhibitor turret ang masisira. At mukhang dediretsuhin pa nga. Hanggang top lane ay sira na rin. Oh my. Ganun lang kalinis. Wala sila nakukuha ng kill. Nagpapalow lang ng AP Bren. Ang AP Bren dun sa mga members sa Omega, nakapag-push sila. Ganun lang ka-clinical.
Oo. AP Bren, ang mode nila ngayon ay macro. Tore lang. Tore lang. Erots lang, erot. Erots lang. Erots lang, mga pre. Erots. Oo. Oh. Kailangan natin bumalik sa pinaka-roots. Sa basic. Air Basics. Sa ano? Erots. Erots. Ano? Ay, okay. Ako yung hindi nakagets sa Ikaw sinabi ko. Kaya nyo yan, guys. Kaya natin to. Ito na yung sinabi mo, 10K gold lead, 11K pa nga. Para sa na AP Bren and still struggling ang Smart Omega dito. Paano ba? Clear na minion wave? Mahirap din ba for them? Wala nang kakapitan. Ang maganda naman dito, Kapit sa base. at least para sa Omega, isa na lang ide-depensa. Base na lang. Minsan advantage din talaga, lalo na kapag heroes nyo ay Novaria. Yun nga lang, itong wave clear nila ay linear. So medyo paharap. And that also includes yung kanilang Irithel, yung kanilang Novaria. Of course, yung Angela, puro paharap yun ang i-clear nila. Hindi sila katulad ng mga tipong ginagamit ni Itomax na minsan nag-Farsa siya or Oo Eve nga. na galing sa taas. Tapos yung Savior din kasi, di ba, at least may nalalapag. Oh, ayan. Oh. Ano yan? +100, +1, Showcase +1. Ano yan? Nagre-recharge yan para mag-full ang mana niya kahit walang mana ang ano. Ganun Ganun pala pala yun. pag naka-blue ka pa rin na kidlat na TP, umuupo pa rin si ano. Oo nga no. Parang dahil dalawa yung recall effect niya. Pwede pala yun no. Pwede pala yung... So, tingnan natin guys kung sinong team nga ba mapaparicall dahil narinig na ulit natin ang tamboy kung saan buhay na ulit ang Lord. Merong zone out for AP Bren. Even yung purple buff ay Grabe. makukuha pa nga ni Kyle TZ. So, a bit difficult now for Omega at nandun na rin si Flap TZ sa may bandang Geddy. Magiging target sila Kian! Pinahabol nila kay Elra. Dito si Flap TZ. Kinakailangan makakuha ng -1. Magiging matagumpay sila doon sa kanilang kagustuhan. At samantalang dito naman sa bandang itaas si Ogwen ang medyo maharap at nagtatry mag-provide ng information. Hindi aabot doon ang Smart Omega para sa contestion. Pero inilalaban nila yung nasimulan na Ryota tumalon. Nakahuli ng dalawa. At talagang tuloy-tuloy lang yung ginagawa nila kontra sa mga players ng AP Bren na kanina pa lamang. Kyle TZ ngayon, sinasalo na yung damage at wala na umaabot-abot basta kay Kelra. Mukhang maging si Kyle TZ, siya'y mawawala. Parang ito na yung moto na ang mga bida ay nagpapabugbog sa una dahil may kita natin nakuha ng AP Bren yung Lord. Pero Omega makakakuha ng panalo doon sa pagkakakill sa teamfight. Mukhang ito pala ang strategy na gusto ng Grabe. barangay. Iba talaga pag... Never say die attitude talaga Omega. Meron talagang passive ng Omega. Pagdating ng late game. Ay, wait lang, wait Gusto ng lang. bonus damage! Way of the Dragon, makakahuli onto Ryota. May penalty zone pang natitira sa may Sunny using the hard card pero siya pa rin naman ay tutumba. Yep. Kaso umabot pa yung Love Waves. Nawala yung immortality doon ni Ogwen. Makakatakas din si Chakno at hindi umabot doon yung Astral Recall. Pero still, grabe yung palitan. Meron ng aksyon. Sa sobrang crucial, iniwan na ni Chuck na yung minion wave dito sa may base kasi kailangan din naman. So, ito na tayo sa point kung saan mamimili ang Omega, mag-clear na minion wave o magti-teamfight. Yun yung hirap pala kapag nasiraan ka na ng inhibitor turret. Oo. Kailangan mo ba bantayan ulit? But fortunately, last year ay nabago na yung base building. Makunat-kunat na siya. At natandaan niyo yung Bren, meron time na nagpo-post si Daki na bakit daw ang lambot ng base nila. Dahil pala doon. Dahil doon. Kaya may bago na guys. Pero importante ngayon, nakakahabol na rin sa gold earned dito si Kelra against Super Marco. So kailangan maging maingat na ngayon ni Flap TZ. Feeling ko target na ngayon ng Omega si Flap TZ kasi ganun niya parang naging trend sa kanya yung rotation niya. Tago lang muna sa may bottom lane. Tinry din yan kanina ng Omega. Second attempt, it was successful. So -1 sa team fight. Siya yung palaging taga-angat din. Well, something naman na aasahan mo talaga sa isang Pakito na napakabilis din rotate at makapag-clear ng mga minion waves. Pero mukhang yun na nga yung kinakapitalize ngayon ng Smart Omega. At kung kanina kapit na kapit lang ang nakikita natin sa kanila. Malapit-lapit sa jungles area nila. Hindi na ganun yung nakikita natin ngayon dahil ultimo si Q. Ina-agro na talaga. ito ba? Napakahirap pabulin ng isang kill ng sinaniban ng Angela ni Chuck Mamba. At ngayon naman si Andorio natanggap yung sipa. Torn apart memory magpapatumba na talaga sa kanya. Pero Aray! naman yung damage na Ay! tinatanggap ni Flap TZ. Ay! May immort! Masakit! Hindi nahipan, hindi nahipan. Oh, natahipan, napatyan. Napatyan pa. Hindi pa masyadong lumaki ang butas. Oo. Para dito sa ABB, nasulsihan guys. Pero again, ito na yung moment ko saan pag nagkasalubungan, pag merong gusto ng teamfight, makapalag naman boss. Sabi dito ng Omega, pero AP Bren, nararamdaman na rin natin na gusto nilang tapusin yung laban. Kaya mauna silang pupwesto dito sa may Lord Objective. Andorio is down. Tapos if yun naman, 8 seconds,
Kaya naman pala, kailangan makuha ng AP Brento dahil wala yung retribution holder ng Omega. 10 seconds. By the way, Super Marco, instead na kumuha ng immortality, pinili niya mag-red potion. Oh! Damage ang kanyang naging choice dito sa laban na to. So magiging critical to. Kasi wala kang immortality. But nakita niyo kung gano'n nila kabilis na papatumba yung Lord. Oo, ang taas din nga pala nung naging buff sa mga potion Oo kumpara nga. sa noon. Pero tingnan mo naman, ang naging pag-reveal dito ni Eto Max, mukhang medyo naghihingalo na ang HP ng mga players ng AP Bren. Kinakailangan ng tumakbo palayo nung tatlong mga miyembro nila na natitira. Hindi umabot doon ang Astral Recall. Pero wala na munang laban-laban, bawasan na sila. Hindi ko na alam kung anong Grabe. kailangan pantayin ngayon ng dalawang teams. Kung team fight ba? Or a Lord, but still, of course, AP Bren is on the edge. Dahil, or actually, Omega, kasi parang naka-base sila ngayon, or nakaasa sila if ever may makukuha sila sa team fight. Which is good for them kasi nakakasecure sila ng kill. Pero for AP Bren, as long as you have the Lord, hindi pa tapos ang boxing. Sakto na, sa kanila si Pakita eh. The boxing is not finished. The boxing is not finished. We haven't seen a blow-blow. Isa blow, Bobby. Hindi mo naabutan. Hindi mo naabutan, Brigida. Pag hindi mo naintindihan, ibig sabihin, Hindi- matanda hindi mo na. ba- Hindi mo pa generation. Pero kakaibang generation of Omega ang atin nakikita talaga. The team fight ang kanilang inaasahan. But of course, AP Bren, alam nila kung paano ang pagbawi sa gantong aggressiveness. Speaking of, narinig nyo na. Okay. Ay, si Ogwen. Na-clear pala agad yung Lord. Oh. Hindi natin namalayan pare-pareho. Pero yung waves din ng AP Bren, medyo umaangat. Meron at, nasa gitna, Oo, ha? may tinatrabaho doon Meron si nasa Black gitna, Easy. ha? Ang daming Daming nangyayari! minions. Napakarami niyang kasama dito. Samantalang yung ibang mga miyembro ng AP Bren, todo pigil para makauwi. Yung ibang mga miyembro, dahil si Flap TZ, pinagsusuntok na yung base. Nakakaabot naman sina Keldra at sina Eto Max, kaya naman makakatakbo sila papalayo. Pero tingnan mo naman, may na-isolate. Si Ryota na iwan dito. Pero yung Oh my shield na makukuha sa Heart Guard, hindi Buhay. na biro. Kaso Ay, si we Mew, need to try hindi tinigam. Yung Decimate, naiwasan niya. Naku naman, tingnan natin. Aalis na lang muna natin mga Si players. Flap Sabi na ulit. medyo delikado. Hindi na naman nababago. Si Hindi na Flap si ulit. Flap TC pwede makakita ng left jab at ng right jab. Pero the job is not finished yet as Omega is able to defend. Woo! Teka lang, pagod na. Nakakapagod. Alam mo yung nilalaro dito, yung ginawa ng AP Bren, kung aware kayo dun sa whack-a-mole, alam mo yung sa mga Yung yung pinaghahampas ng nahampas mo yung martilyo. lumalabas Oo, na tama, martilyo. tama. Ganun, hinanap nila, pero this time successful sila. Napigilan nila si Flap, hindi namatay doon si Ryota sa may bottom lane dahil dun sa extra na meron dito si Chaknu. And by the way, nakagamit na siya ng Flask of Oasis na late game, sobrang solido dahil meron kang favor na maximum level. Tapos yung new item natin na nagbibigay ng sobrang taas sa shield. Kahit taas. potion pa doon si Super Marco, Ramdam mo kapos eh. yung damage. Oo, ramdam mo. Halos wala nang buhay si Ryote. Nung medyo nag-swing ng konti yung maso niya, alam mo na, na may isang sasakay na Chakno. Sabi natin kanina, storyline is kaldagan ng mga mid laner. Hindi nga naman sinabi kaldag sa middle lane. Oo. Kaldag pala sa middle lane ang Sa gitna nais. mismo. Sa gitna mismo. So again, sabi natin, for Smart Omega, ang crucial sa kanila dito is hindi pa sila nakakasira ng inhibitor turret. Pero for AP Bren, lahat ng inhibitor turret ng kalaban nila is securely nakuha na nila. Grabe si Flap TZ dito, parang ang hirap tumingin, o hindi tumingin sa minimap. Oo nga eh. Sa buong laban na ito, parang mahati talaga yung atensyon mo kung saan ka dapat focus at tumingin. Pero ang AP Bren naman, sinisimulan at pinipwestuhan na naman nila ang Lord. No, question natin dito is, ano ba ang kailangan gawin ng AP Bren para matapos yung laban? Feeling ko kailangan nila mag 5v5 na. Sobrang kailangan nila si Flap TZ para i-pressure doon si Keldra. Kung sakaling meron ng magamitan ng heart guard, pwede na siya magkaroon ng access doon sa may backlines. Kasi sinabi natin, di ba, yung dive composition ng AP Bren, mataas yung potential. Pero so far, hindi sila nakakahanap ng ganong klaseng dives. And by the way, itong si Ogwen, kahit alam natin na malupit na setter, so far, pinapahirapan siya ng Omega. Hindi siya talaga nakahanap ng clear na sipa. Wala pa tayong nakikita ng sipa na solido na talagang makakapil doon sa may backlines. But that's something na good job na pinapakita dito ng Omega. Hindi sila nagpapahuli doon sa may Cho. Ayun na naman si Ayun, Flap. nakaabang na naman. Ay, walang immortality dito si Ryota if ever at medyo malayo mga players ng Oo, Omega. ay! Ibig na ba, Arya? May sipa na nga. Siya na kayo kinumit pero may knock-up din na nagbubula sa Lord. Aray! Lord na part memory hindi aabot para siya ipatumbayin. At si Kelra, sinaniba na nga rin ni Chaknu. Kaya naman medyo nag-aalangan
talaga maging kalmado. Isipin mo, ang dami mong iti-take note. Alin ba ang dedepensahan? Yung base, yung Oo, Lord. What? Eto, Max! Secures the Lord! Kaya naman pala, pumali-palibot si Andorio! Oh my goodness. Iba! Again, kakaiba. Built diff! Build deep. Eto. Max range ang nagamit niya. Sabi niya, eto. Max range, Novaria. Grabe. No miss mga boss. Eto Max with that kakaibang steal na hindi natin malaman. Grabe. Kakaibang. Binatoan ng Candy na mentol. Ni Eto Max. Ang lamig. Nung binato yung candy, kinagat ng mga Kinagat kalaban. ng kalaban. Kinagat ng Lord. Kinagat ng Lord lahat ng pwedeng kagatin. Oh my God. Oh my God! Kaya makikita natin ngayon, Omega is on the offense, pero mabilis lang yata madedepensahan dito na side ng AP Bren. Banda likod si makikita natin naman yan! Nahanap na naman! Kahit easy ngayon, medyo pulado, pero bumalik din naman ang buhay kahit papaano. Ryota ngayon ang makakatalo nung ating Way of the Dragon. Immortality Pop, kinopya rin yung penalty zone. Pero yung todo depensa, nagmumula talaga sa AP Bren. Hindi muna papagpasagin ang Omega, pero makakabawa sila ng isa. Flap disease down for 70 seconds! Naku, ito na yung sinasabi natin mga TikTok timers. Meron pang minion waves sa may top lane. Kulang na isa para dumepensa ang side ng AP Bren. At meron na ulit ultimate dito si Andorio. Kakaibang decimate ba ang ating makikita ngayon? Kakatok yata sa may top lane! Ryota pumasok! Nakahuli ng dalawa using the penalty zone, pero Super Marco, makaka-flicker out lang din naman. Hindi umabot doon yung Astral Recall, pero grabe na yung damage ngayon ni Kelra. Kinakailangan umuwi muna sa base at mag-regen ng mga players ng AP Bren. Pero mahihintay pa ba yun ng Smart Omega? Kasi kumakatok na sila! May decimate pang natitira! Meron pang Winter Truncheon play na nagmumula kay Andorio, pero sabi ng AP Bren, Buhay pa wala rin. muna! Oh my God. Hindi muna pwede, pero wala! OMG with that oh my God play. This winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. What a play. Kung babalik tayo way back season 7. Tama ba yun? Season Tama. 7. 91% win rate para din sa Bren. Tama ba, Bren? Parang yung tinalo nila nung sa playoffs. Oo, playoffs. That was. Indeed. Tinalo nila 91%. Yung parsa ni Eto Max naman yun. Ang sakit ng Na ulo ko, nanakaw dun Bes. sa Lord. Iba ka. Eto Max. Built diff. Oh my God. Again, eto max range. Eto max range during that moment. All along we thought the retribution was on point. Majority of the players was there. At sa lahat,